Kasunod ng deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng total pogo ban sa kanyang ikatlong State of the Nation address, inatasan na ni House Speaker Martin Romualdez ang Kamara na iprioridad ang pagbalangkas ng isang unified version o substitute bill na magpapatibay sa pagpapatigil ng operasyon ng lahat ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Sa joint hearing ng House Committee on Public Order and Safety at Committee on Games and Amusements, inanunsyo ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. ang direktiba ng House Speaker. Paglilinaw niya, kahit pa may POGO ban na, tuloy-tuloy pa rin ang pagdinig sa mga krimeng iniuugnay sa POGO para matukoy ang mga sangkot at mga dapat managot sa batas. We have to ensure that the POGO operators will not just result to guerrilla operators or go undercover. The law must be crafted with ironclad provisions to prevent a resurrection of these criminal and illegal activities. Suportado ito ni PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco at Presidential Anti-Organized Crime Commission Undersecretary Gilbert Cruz. Yung pagkakaban na ito, malaking kinagalak namin ito kasi at least nabigyan natin ng hustisya at kahit paano pinapakita ng gobyernong ito na nakatuon tayo dito sa mga problema na to. Hindi po ganito kadali ang pagpapatupad ng utos ng Pangulo, pero tulad ng sinabi ko na sa Senado, sa Kongreso, ako po ay susuporta at susunod kung ano man yung naging utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon naman kay House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda, kumpiyansa siyang maisa sa katuparan ni PAGCOR Chairman Tenco ang utos ng Presidente. Anya, bagamat makakaapekto ito sa kita ng gobyerno, trabaho nilang humanap ng alternative sources para rito. Alam mo, pag ganito kasi, nagiging opportunity yan eh. Mas nakakatuwa. So may basis na kaming habulin yung ibang mga buwis. Yung mga measures na pangpuno doon sa magiging kakulangan dahil sa POGO, ay nasa Senate. Kung si NEDA Secretary Arsenio Balisacan ang tatanungin, suportado niya ang hakbang ng Pangulo. The losses to our GDP is in the order of 1%. No? So the benefits of banning POGOs outweigh the cost. I would like to see, the President would like to see legitimate businesses that give good reputation to our country as investment destination, as tourist destination, not ones that encourage criminalities. Maging si Finance Secretary Ralph Recto, tiwalang hindi naman gaanong makakaapekto sa ating ekonomiya ang total POGO ban. Sa halip, makatutulong pa ito sa pangkalahatan. Pagtitiyak ng pamahalaan kung ano ang makabubuti para sa ating mga kababayan, iyan ang kanilang bibigyang prioridad. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.